po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami. Matiwasay naming nasapit na muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, mahirap mang maglakbay sa panahong kasalukuyan. Mabigat ang mga pagsubok. Maraming alalahanin sa buhay. Salamat po sa tulong at awa mo. Nakatatawid kami araw-araw. Lalong tumatatag sa pananampalataya. Dahil sa mga karanasan, ipinaraan mo sa aming buhay na nakita namin ang gawa ng iyong mapagpalang kamay. Ang mga himala mo sa buhay namin. Lalong nagbigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Sa gitna ng mahirap na kalagayan ng aming buhay. Kaya hanggang ngayon narito kami. Masigla, nag-aalap sa puso. Ang paghahangad na patuloy ka naming paglingkuran. Na ikaw ay patuloy na aming sambahin. Habang kami ay nabubuhay. Salamat, Ama. Salamat po. Hindi mo inaalis sa amin ang liwanag ng iyong mga salita. Hindi naglalaho ang tunay na pananampalataya. Sa kabila po ng matinding pag-uusig na aming nasasabi. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Hindi namin kayang bilangin ang lahat ng ginawa mo para sa aming kabutihan. Ang pag-iingat mo araw-araw. Napakaraming mga taong nangapapahamak dahil sa mga kaguluhan, mga digmaan, mga katampalasanan, mga kalamidad, iba't ibang uri ng karamdaman. Salamat po. Ligtas kaming namumuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Pakitanggapin mo po kami, Ama, at linisin mo po muli ang aming buong pagkatao. Patawarin kami sa aming mga sala. Higit sa lahat, tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagsamba. Ninunwalhati ka po ng aming mga puso't kaluluwa. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag po kaming pababayaan. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin sa mga paglalakbay. Salamat sa tulong mo. Salamat, Panginoon,
sa pangunguna mo sa amin, sa pagbibigay ng lakas, sa pagbibigay ng inspirasyon. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka po ng aming mga puso. Maawa ka, Panginoon. Ang pagsamba namin ito ay maging karapat-dapat sa iyo at sa Ama. Tanggapin namin ang biyaya, ang pagpapalang espiritual na siyang kailangan ng iyong mga hinirang. Mamalagi kaming nakaugnay, Ama, sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Ang mga salitang itinuro nila sa amin at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Siyang patuloy po namin sinasariwa sa ganitong mga pagsamba upang ito ang patuloy na maghari sa buhay namin. At lahat kami naman ay mamalagi sa daan patungo sa aming kaligtasan. Kaya tulungan mo pong maging handa ang aming mga puso. At lalo naman kaming maging mananampalataya. Maganap po namin hinihiling ang lahat po ng ito sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, gaya po ng aming binanggit sa inyo sa nakaraang pagsamba. Sunod-sunod po at tatalakayin natin sa mga pagsamba tungkol sa tunay na Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Hanggang Marso, ipapaksain natin lalo na ang tungkol kay Kristo. Kaya pag-aaralan natin sunod-sunod sa mga pagsambay Christology. Ang paksa po natin ngayon ang mga katangiang ipinagkaloob ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang paniniwala po ng Iglesia ni Cristo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay iba kaysa mga relihiyon ng sanlibutan. Gaya po ng Iglesia Katolika at mga Iglesia ng Protestante na nagtataguyod ng aral na si Kristo daw ay Diyos. Ang Iglesia ni Cristo po ay matatag na naninindigan sa katotohanang itinuturo ng Biblia na si Kristo ay tao. Ito po ang dahilan kaya nila tayo tinutuligsa at sinasabing minamaliit at ibinababa daw natin ang Panginoong Hesukristo. Ito po ay maling pagkaunawa sa ating tinitindigan sapagkat taliwas po sa kanilang isinusumbat sa atin ay kinikilala po natin ang kadakilaan ng mga katangian ni Kristo batay sa pagpapakilala sa Kanya ng Biblia. Ano po ang katunayan nito? Bagaman sumasampalataya tayo na si Kristo ay tao, subalit paano po naiiba ang Panginoong Hesus sa mga karaniwang tao? Sa unang Pedro 2:21 hanggang 22, ang sabi ng Biblia, siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Paano at bakit ang katotohanan ito na si Kristo ay hindi nagkasala ay nagbukod tangi sa kanya mula sa mga karaniwang tao? Sa Roma 5:12, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sa lahat ng mga tao na nilalang ng Diyos, no, si Kristo lang ang hindi nagkasala. Maliban kay Kristo, lahat ay nagkasala. Paano pa ipinakilala ng mga apostol ang Panginoong Hesukristo? Sa unang Juan 2:1, ang sabi ni Apostol Juan, si Hesukristo ang matuwid. Meron pa bang ibang mga taong matuwid maliban sa Panginoong Hesukristo?
Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa karaniwang mga tao? Romans 3:10, ang sabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Kung gayon, bukod tanging si Kristo lamang ang tao na matuwid at hindi nagkasala. Kaya siya ay banal. Nangangahulugan po bang ang Panginoong Jesucristo ay Diyos? Sapagkat siya ay matuwid, banal at hindi nagkasala? Hindi. Kung naging banal man si Kristo, ito ay sapagkat ayon sa Biblia, sa 1:36, siya'y pinabanal ng Ama. Kaya kung sumasampalataya man tayo na si Kristo ay tao, gayon man, hindi po ito nangangahulugang binamaliit o ibinababa natin si Kristo. Sapagkat kinikilala natin na siya po'y higit at nabubukod tangi kaysa karaniwang mga tao. Ang mga katangian at karangalan niya ay pinagkaloob lamang ng Diyos sa Kanya. Ano ang mga kadakilaan at karangalan na kaloob ng Diyos sa Panginoong Hesukristo na hindi ibinigay sa ibang nilalang ng Diyos? Sa Mateo 28:18, ang sabi mismo ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya si Kristo ay may kapamahalaan o kapangyarihan na wala sa ibang nilalang. Ano pa ang kadakilaang ibiniyaya ng Diyos kay Kristo? Gawa 2:36, ang sabi ng Biblia, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ngunit hindi dahil si Kristo ay ginawang Panginoon, ay Diyos na siya. Siya'y tao na ginawa ng Diyos na Panginoon. Ang pagkapanginoon ng Diyos katutubo sa Kanya. Magkaiba ang pagkapanginoon ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Katutubo ang pagkapanginoon ng Diyos. Ang pagkapanginoon ni Kristo ay gawa ng Diyos. Ano pa ang distinction na bukod tanging ipinagkaloob ng Diyos? Sa Panginoong Kristo, sa unang Timoteo 2:5, ang sabi ng Biblia, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag yun. Isa lamang ang itinuturo ng Biblia na tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ang taong si Kristo Jesus. Wala tayong mababasa sa alinmang bahagi ng Biblia na ang mga kaparing Katoliko, mga santo at santang kinikilala nila ay mga tagapamagitan din sa Diyos. Ito po ay salungat at tahasang paglabag sa Biblia. Ano pa ang karangalang kaloob ng Diyos kay Kristo na kinikilala ng Iglesia ni Kristo? Lucas 2:11. Sabi ng Biblia, ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kaya sa araw ng paghuhukom, ang Panginoong Jesucristo ang isusugo ng Ama upang hukuman ang mga tao sa sanlibutan at iligtas ang mga karapat-dapat na manirahang kasama ng Diyos sa bayang banal. Gaano po ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos kay Kristo? Efeso 1:20-22. Ang sabi ng Biblia, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin mag-uli sa mga patay. At pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan. Ano pa ang ginawa ng Diyos upang bigyang karangalan si Kristo at gawin siyang dakila? Unang Korinto 15:27, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Dahil ba dito, naging Diyos na si Kristo? Hindi. Bakit?
Bakit po ang mga kadakilaan, karangalan at kapangyarihang kaloob ng Diyos kay Kristo ay hindi maaring gamitin batayan upang ituro na siya ay Diyos? Sa talatang 28, sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, si Kristo, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Sa makatuwid, ang kadakilaan at karangalan na taglay ni Kristo ay kaloob lahat ng Diyos. Sa takdang panahon, isusuko o ipaiilalim niya ang lahat ng ito sa Ama. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman naging Diyos dahil sa kanyang mga katangian. Maaari bang gamiting batayan ang mga himalang nahayag kay Kristo upang ituro na siya ay Diyos? Sapagkat si Kristo yung gumawa ng maraming kababalagan o mga himala. Siya'y bumuhay ng patay, nagpagaling ng maraming karamdaman, nagpalabas ng masamang espiritu sa mga inaalihan ito at iba pa. Pero dahil ba doon ay naging Diyos na si Kristo? Hindi. Sa Gawa 2:22, hindi maaring gamiting batayan ang mga himalang nahayag kay Kristo para ituro na siya ay Diyos, sapagkat maliwanag ang pahayag ni Apostol Pedro, ang mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos. Napansin ba niyo? Ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa makatuwid, ang Diyos ang gumawa ng himala, hindi po ang Panginoong Jesucristo. Ginamit lang siya ng Diyos na kasangkapan upang mahayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Magagawa ba ng Panginoong Jesucristo ang mga himala at kababalagan sa ganang kanyang sarili lamang? Hindi. Sa Juan 5:30, ang malungkot na inamin ng Panginoong Jesucristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Anong klaseng Diyos yan kung si Kristo ay Diyos? Paano siya magiging Diyos kung hindi naman makagagawa ng anuman sa kanyang sarili? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Di ba yan ang binanggit ng Diyos sa nakaraan nating pagsamba? Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos, magagawa niya ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya, ang kaibayo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Ang Diyos ang gumawa ng mga himala sa pamamagitan niya. Si Kristo lamang ba ang ginamit ng Diyos na kasangkapan upang mahayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos? Hindi. Sa Gawa 19:11 hanggang 12, sabi ng Biblia, gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Sa makatwid, ano po ang masamang ibubunga? Kung tatanggapin natin ang kanilang argumento na kaya Diyos daw si Kristo sapagkat gumawa siya ng mga himala, dadami ang Diyos. Sapagkat pati ang mga apostol, gaya ni Pablo, ay kinahayagan din ng mga himala. Marami rin mga naunang mga lingkod ng Diyos, gaya ng mga propeta, ang gumawa din ng mga himala. Lalabas pati sila yung mga Diyos din. Kaya hindi po ito kailanman magagamit na basihan upang palabasin na si Kristo ay Diyos. Bakit natin sinasamba si Kristo? Bagaman siya ay tao at hindi Diyos. Sapagkat ito ay utos ng Diyos sa lahat ng tao. Ano katunayan? Sa Filipos 2:9 hanggang 10, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa. Ano po ba ang katumbas ng pagluhod? Pagsamba.
Kaya maliwanag po na utos ng Diyos na sambahin ang Panginoong Jesucristo. Ano ang naidudulot sa Diyos kapag tinupad natin ang kanyang utos na sambahin si Kristo? Filipos 2:11 ang sabi ng Biblia, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya natin sinasamba ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Utos ng Diyos yun eh. Sa kaikaluluwalhati niya. O kaya tayo nilalang ng Diyos, di ba? Kaya nilalang ng Diyos ang tao para magbigay luwalhati sa Kanya. Ang tao ito malikod sa Diyos. Kaya niloob niya ang Iglesia ni Kristo. Na sa pamamagitan nito, ang mga tao'y maging kaanib sa Iglesia ni Kristo, magkaroon ng karapatan para luwalhatiin ang Diyos. Kaya tayo, ang ginagawa natin lahat ng bagay na nakaluluwalhati sa Diyos. Kaya ang pagsambag sa Panginoong Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya sinasamba natin si Kristo. Kaya sa ating mga panalangin, binabanggit din natin ang Panginoong Jesucristo, sinasamba rin natin siya. Alin pa ang dapat sambahin, bagaman hindi Diyos, sa kalikasan? Ayon sa Biblia, sa 1:4-24, dapat ding sambahin ang katotohanan. Ano lamang ang ibig sabihin nito? Kapag sinasamba, sinusunod. Sinusunod. Di ba? Ang Diyos sinasamba natin. Paano natin magagawa ang pagsamba? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Yung ating pagpasok sa loob ng gusaling sambahan o yung ganito nating mga pagtitipon para sumamba sa Diyos. Yan ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu. Kasi magsisamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin ang kanyang pangalan. Kaya sa ganitong pagtitipon natin, pinapanggit natin, sinasamba po namin ang iyong banal na pangalan. Ito ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Pero meron pang isang pagsamba sa Diyos sa katotohanan. Paano yun? Pagsunod. Paano mo sasambahin ang Diyos kung di mo siya sinusunod? Alin ang susundin natin? Ang kanyang katotohanan. Alin ang katotohanan na dapat sambahin? 17:17 ng uwan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya dapat nating sundin kung gayon ang lahat ng mga salita o mga aral ng Diyos. Mga kapatid, wala pong katotohanan ang aligasyon ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na maliit at mababa daw ang pagtingin natin kay Kristo. Napakataas at napakadakila ng ating pagkakilala sa Kanya, sapagkat ang lahat po ng mga katangian at karangalang kaloob sa Kanya ng Diyos ay ating tinatanggap at sinasampalatayanan. Ang lalong matibay na katunayan ay sinasamba natin si Kristo, sapagkat ito po ay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Iba man ang ating itinataguyod na doktrina kaysa paniniwala ng ibang mga relihiyon. Ngunit ito po ang naaayon sa pagtuturo ng Biblia. Gaano po ito kahalaga? Ito po ang umakay sa atin sa tunay at tamang paglilingkod at pagsamba sa Diyos at kay Kristo. At ito rin ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya lalo sanang tumatag ang ating pananampalataya. Lalo tayo ng mga magulang. Tayo papayag na maglaho sa atin ang pananampalatayang ito. Ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo na tanging sa loob lamang ng Iglesia ni Kristo nating naunawaan sa pamamagitan ng pagsusugo ng Diyos sa kapatid na Felix Manalo. Ito ang itinuro sa atin at isinalin ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sinasariwan natin ngayon para wag nating malimutan at wag tayong matukso na iwan ang pananampalatayang ito dahil sa bigat ng mga pagsubok at pag-uusig na ating sinasagupa ngayon.
Manapay lalo tayong maging mabuting kasangkapan ang mga magulang upang ang mga anak, lalo na ang maliliit pa, pati na ang mga apo, ay magtaglay din ng wastong pagkakilala na sa tunay na Diyos at kay Kristo at magkaroon ng matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Huwag sana po mangyari na dahil sa ating mahirap na sitwasyon ngayon, ang maliliit na mga anak ay hindi magkaroon ng wastong pagkaunawa at pagkakilala sa tunay na Diyos at kay Kristo. Mga magulang, huwag tayong papayag. Gumawa tayo ng paraan para maisalin sa kanila ang tunay na pagkaunawa at pagkakilala sa tunay na Diyos at kay Kristo. Matutunan nila ang tamang paglilingkod at pagsamba na ayon sa itinuturo ng Biblia upang kung paano tayo nagsasama sa lupang ito hanggang sa bayang banal. Sama-sama po tayo, bawat pamilya, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, hanggang sa mga apo, ang bawat angkan ng bawat isa sa atin ay magsama-sama sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo doon sa bayang banal. Maawa sana ang Ama, basbasan niya tayong muli sa ating pagdulog sa Kanya ngayon at lalong mapatatag ang bawat isa sa atin. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa aming pagsamba. Dama namin kung paano mo kami ipinagmamalasakit. Batid mo po ang aming mabigat na kalagayan ngayon. May mga pangamba sa isip ng mga magulang kung paano po lumaki ang maliliit na mga anak sa tunay na paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pananariwa sa amin ngayon sa pagsambang ito ng dakilang katotohanan tungkol po sa iyo aming Ama at sa iyong bugtong na anak. Gamitin mo kaming mabuting kasangkapan para ang mga kabataan sa aming kalagayan ngayon ay maituro sa kanila at maisalin sa kanila ang tunay na kaalaman tungkol sa iyo at sa iyong anak. At matutunan po nila ang wastong paglilingkod at pagsamba sa iyo upang wag maligaw ang mga anak. Walang sino man ang magtaglay ng hidwang pananampalataya, kundi sa kabila po ng aming kalagayan. Magsama-sama kami sa tunay na pananampalataya. Nagtitiis, nagtitiyaga, nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kahit po sa harap ng maraming mga pagsubok, maunawaan din ng mga kabataan, kakambal ito ng aming kahalalan, na kami ay kailangang magtiis, na kami ay kailangang magtiyaga upang pagdating ng takdang panahon, tanggapin namin sama-sama ang buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Pag dumarating sa amin ang mga pagsubok, ang iba't ibang alalahanin sa buhay, wala kaming ibang gagawin kundi tumingala sa iyo at manalangin. Pag natanaw mo kami, na kami nananalangin, lalo pagka ang mga magulang tinitipon ng buong sambahayan at sama-samang dumudulog sa iyo. Mula sa langit na iyong tahanan, dinggin mo ang aming mga daing. Abot mo po ang iyong mapagpalang kamay. Basbasan mo kaming lahat. Lalong-lalo na pagka kami nasa ganitong mga pagsamba, huwag mo kaming bibiguin. Lagi mo kaming palakasin. Lalo mong ipaunawa sa amin ang buting dulot ng pagsunod sa iyong mga kautusan. Masaya kaming magtiis. Matyaga kaming magpatuloy kasama ng aming mga anak, kasama ng mga apo sa pangapaglilingkod sa iyo. Ano man ang aming maranasan, makita mo kaming lahat nagtitiwala sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Panginoong Hesus, ipamagitan mo
kami sa Ama. Maawa ka, Panginoon. Huwag mo kaming bibitiwan. Patuloy mo kaming alalayan. Pangunahan kami sa paglalakbay. Wala na sanang sa amin ang madaya pa ng maling pananampalataya. Walang kabataan ang maliligaw at mapahamak, kundi yakapin mo kaming lahat, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Tipunin mo kami sa iyong pagbabalik. Sama-sama kaming sasalubong sa iyo at magmana ng kalwalati ang iyong ipinangako. Ama, pagalingin mo po ang mga may sakit. Lalahanin mo ang mga may sakit. Huwag mo silang pababayaan. Haplusin mong karamdamang taglay po nila. Ang mga nalulungkot, aliwin mo po. Ang mga suliranin namin sa tahanan, bigyan mo ng lunas at laging tanglawan ang aming mga puso. Hindi namin nalilimot, idalangin ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Ang mga kapatid na hanggang ngayon ay nagtatago dahil sa pag-uusig. Huwag mo po silang pababayaan. Patuloy mo silang ingatan. Laging palakasin at aliwin sa kanilang kalagayan. Tulungan mong laging masumpungan ang iyong mga biyaya. Ang mga nasa kulungan pa hanggang ngayon, hindi po kami nagsasawa sa aming mga panalangin. Maawa ka po na sana'y dumating na ang araw ng kanilang paglaya. Ang kapatid na Tenny po, kung nagkakasakit ay pag-aagalingin mo. Sa patuloy mo pang ibigay ang buhay at lakas. Ama, nananalig na po kami. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binasbasan mo po kaming magkakapatid sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.